isa. Maganda ba gising natin? Mukhang yung iba eh, parang puyok pa. Magandang umaga po. Ayan, masaya na. May pa-baby pa doon sa gilid. Tignan mo yung katabi mo. Pakitignan mo yung katabi mo. Bata ka muna sa sabay, tignan mo lang. Tignan mo na. Anong masasabi mo tungkol sa kanya? Blooming. Okay? Ang ating matutunghayang mensahe ay ikatlong installment. May nauna ng dalawa at doon sa mga naunang dalawa, nakita natin yung ugnayan ng Roma Kapitulo 8:28. If I may review for a while, kasi may intindihan lang natin itong last portion kung ating maintindihan yung mga naunang punto. Kasi Romans 8:28, na sabi ron, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Teka, babalikan ko lang. Yan. At sa ating pag-aaral, na tanong natin yung katanungan, what is that purpose? Kasi kung di malinaw yan, medyo magkakaproblema tayo kasi sa general notion ng tawag dito, Christian community, regardless of sect, regardless of denomination, diyan nagkakatalo ang maraming paniniwala. Kristiyanong pare-parehong naturingan, pero iba-iba yung kanilang pananaw doon sa purpose. May mga nagsasabi, yung purpose dyan, nais ng Panginoon tayo paligayahin. Ayun, medyo may bumatikos kay Mrs. Austin. Ano nga ba pangalan ni asawa ni Joel Austin? Si Victoria. Na ang sabi niya, na lahat daw ng ginagawa natin, ang nais ng Diyos ay hindi para sa kanyang kalwalatian, kundi para sa ating kaligayahan. Ayun, maraming bumatikos sa kanya ron. Kasi that's not true. Kasi may mga ginagawa tayo na minsan ayaw natin, pero nakakalwalhati si Diyos. Tama? Kaya nabanggit ko pinost pa nga ni Phoebe mo yun, nasabi ko, not all things that make us happy glorifies God, displeasing to God. Kasi marami tayong gustong gawin sa buhay natin na hindi nakakalungkot sa Diyos. Aminin natin yun. At may mga bagay-bagay na gusto ng Diyos na gawin natin, pero ayaw natin. Hindi masaya. Example, linggo, papipiliin ka, outing o simba? Kita nyo? Outing sa simba. Ngayon, ibig sabihin, pwede na mag-outing na lang tayo kasi yun yung magpapasaya sa atin. So, may mga bagay-bagay na aminin natin, gusto ng Diyos, pero ayaw natin. At aminin din natin na may mga bagay-bagay na gusto natin, pero ayaw ng Diyos. Kaya yung purpose dyan, napakalagang unawain. Na dapat maintindihan natin, ang sabi ko, we know that all things work together for good. Lahat ng bagay, nagkakalakip-lakip sa ikabubuti natin. So, kita mo yung ikabubuti, ibig sabihin yan, gusto talaga ng Diyos. Paligayahin ako. Ito pa, another notion ng modern day Christianity. Kalooban ng Diyos na tanggalin lahat ng problema natin. Totoo ba yun? Kasi kung Kristiyano ka ngayon at medyo matagal ka ng Kristiyano, alam mo hindi totoo yun. Kasi ang buhay ng Kristiyano, puno ng problema. Hindi sinasabing tatanggalin. Gusto mo
Tinanggap niya, yun, nadagdagan ang problema niya. Kasi pinarsecute siya ng pamilya niya. So, anong katotohanan na sinasabi na? Isa pa, gusto mong gumaling sa lahat ng karamdaman mo. Kasi kalooban ng Diyos, napagalingin ang lahat ng karamdaman mo. Aminin natin, may mga namamatay na Kristiyano dahil sa sakit. Hindi pinagaling ng Diyos. So, asan yung sinasabi nilang, so ano yung good? Of course, pinag-aralan natin ito, natinignan natin ito in the light of God's Word, na yung good dyan is, nandiyan din sa Romans 8. Yung good, yung purpose na nakapaloob sa kalooban ng Diyos, hindi kalooban natin. Kasi aminin natin to, kung ang masusunod ang kalooban natin, marami sa atin mapapariwara. Tama? Kaya may mga magulang nagagabay sa mga anak, nakokontra sa mga gusto ng anak, kasi may mga pagkakataon, mali ang gusto ng anak. Maalala niyo yung kwento ko? Na mayroong isang kabataan nagpaalam sa nanay, aattend ng party, hindi pinayagan. Kasi unang-una, gabi na. Ikalawa, mapanganib ang lumabas, lalo pat babae. Ano ginawa ng bata? Tumakas. Nakauwi pa ba yung bata? Hindi na. Asang-asa yung magulang, natutulog yung anak kasi pinagbawalan, hindi ka lalabas. Diyan ka na lang, saka na lang tayo lalabas, sama-sama tayong pamilya. Huwag kang magpumilit. Tumakas. At alam natin ang kwento, hindi na nakauwi yung bata. Bakit? Kasama siya sa nasulog sa ozone disco. Iyak na iyak yung mga magulang. Wala nang magagawa. Bakit? Kasi ang nasunod yung gusto ng bata. Kaya tayo mga magulang, may mga gusto tayo minsan sa mga anak natin, panindigan natin. Kasi mas alam natin kung ano makakabuti sa kanila. At kayo naman mga anak, pagka mayroong gusto mangyari magulang nyo, igalang nyo naman. Why? Kasi what is the purpose? May tatanong na. Ano doon sa Romans 8? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, then He also called them. Whom He called, them He also justified. And whom He justified, then He also glorified. So, what is that purpose? Ang linaw doon sa verse 29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. That's the purpose. Don't miss that. Kasi yan yung pinaka-purpose, yan yung pinaka-good. All things work together for good. What good? So that we will be conformed to the image of His Son. Walang iba, yan yun. So that we will glorify God? Yes, pero ultimate yun. Mag-glorify ang Diyos pag nasunod ito. Is that for our good? Yes, this is not only our good, this is our best. To be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Kaya may problema. Kaya may mga dumarating sa ating karamdaman. Alam niyo, minsan, ang karamdaman is one way that God is calling our attention. Di ba? Naalala niyo, sabi ko sa inyo last Sunday, may mga problema dumarating sa atin. Minsan, kalabit. Kapit. Ayaw mo pa rin ibuhin ng Diyos. Dago. O bato. Ayaw ka pa rin kumito. Ano? Palo. Kaya yung Romans 8:28 is actually telling us na anumang nangyayari sa ating buhay, maganda o pangit, pawang sa ating ikabubuti. At ang layunin ng Diyos ay para hubugin tayo. Ano ba yung term na gusto kong gamitin dyan? Ano ba yung gusto kong gamitin term na?
hubugin sa artist, lilukin. Ha? Ano? Ihulma, kasi conform, no? Ihulma. Nagawin tayong, ang hirap ipaliwanag yung to be conformed. Pero ang gusto ng Diyos, maging kamukha natin si Kristo. Hindi sa itsura. Maging kawangis ng kanyang pagka-spiritual. Kaugali. O kasi sa totoo lang, bakit kailangan tayong tagukan ng Panginoon minsan? Kasi minsan, ugaling demonyo na tayo. Hindi pa natin napapansin. Nag-aastang aasal ano na tayo. Di ba? So, yan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin, that's the goal. That's the purpose. That's the good. Kasama dyan, may mga pagkakataon na pagpapalain ka ng Panginoon, dadagdagan niya yung finances mo. Kasi kasama na magiging kawangis natin si Kristo pag naging mapagbigay tayo. Kasi paano kung magiging mapagbigay kung wala kang ibibigay? Tama? Paano kung magiging pagpapala sa may sakit kung ikaw rin may sakit? Kaya minsan papagalingin ka ng Diyos. Pero para sabihin hindi ka na magkakasakit, di naman totoo. Kasi minsan doon natin nararanasan ng biyaya ng Panginoon kung kailan tayo may sakit. Naalala niyo si Pablo, nung pinanalangin niya, tanggalin ng Panginoon yung karamdaman niya, 3 beses niya hiningi. Sinagot ba siya ng Diyos? Nagtampo ba siya sa Diyos? Kasi alam ni Pablo. By the way, yung sinabi niya sa Corinto, sabi niya, I glory in my infirmities. Nagluluwalhati ako sa aking mga kahirapan. Bakit? Sapagkat kung kailan ako mahina, doon ako lumalakas. Doon naiintindihan ni Pablo yung kahulugan ng biyaya ng Diyos. Na ang aking paglilingkod hindi dahil sa aking sariling kalakasan kasi nakapaglingkod si Pablo sa kabila ng kanyang karamdaman. He is the most traveled apostle. Ang dami niya, ang lalayo ng mga binahe niya. Pero alam niyo, may diferensya sa paa si Pablo. Meron siyang severe gout na may nag-describe na theologian na historian na si Pablo raw sakang. Alam niyo bakit siya sakang? Dahil sa karamdaman. Wala na sa tamang hulog yung paa niya dahil dun sa nangyayari sa tuhod niya. And yet, he is the most traveled apostle. Tapos, sino pinakamaraming nasulat sa New Testament? Si Pablo. Pero alam niyo ba, may diferensya sa mata si Pablo? Paano nagawa ni Pablo yun? Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, I am what I am by the grace of God. It's all by the grace of God. So, si Pablo ba may idinadain? Marami dinadain si Pablo. Mayaman ba si Pablo? Hindi. May mga pagkakataon, kailangan niyang mag-repair ng net. Tent. So, yan. At napag-aralan natin yung called, justified, and glorified. Na alam niyo, hindi na natin babalikan ito, pero napakalaga na maintindihan natin. When He called us, that's our past. Yan yung araw na naligtas tayo. When He glorifies us, that's our future. So, yung tapos, yung nakaraan, tapos na, yung panghinaharap, wala pa, nasaan tayo? Kaya yung anumang nangyayari sa ating buhay is meant to prepare us for the future glory. At nangyayari lang yun sapagkat meron tayong past. Iniligtas tayo, may pupuntahan tayo, at bago tayo makarating sa pupuntahan natin, may ginagawa ang Diyos sa atin. Kaya Christians, instead na pag may problema tayo, instead of complaining, baka pa. Ang dami-dami naman magkakapigsa. Ako pa nagkapigsa.
Ang dami naman papagsak sa exam. Ako pa. Ako pa naaral ng aral. Di nga. Kasi sa totoo lang, kung nag-aaral ka talaga na nag-aaral na maigi, hindi ka babagsak. Kaya kasi kung pinuya ang Panginoon ng bumagsak para next time, mag-aaral ka maigi. That's for our good. Hello? So we are called for a very clear purpose. At ginamit ko yung sinabi ni Pedro na 1 Peter 2:9, you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who have called you out of darkness into His marvelous light. That's the purpose. That we will show forth. At hanggat hindi nakikita yon, kaya gumagawa ang Panginoon para mapalitaw yun. At hanggat hindi nagliliwanag, kaya gumagawa ang Panginoon ng paraan para matanggal yung dross. Naalala niyo yung dross? Ano yung dross? Ano yung dross? Dumi. Dumi. Umido. Dumi sa elemento. Ginto, pila, tanso. Para matanggal ang dumi niyan, kailangan idaan sa... kaya may idea kayo kung para saan yung verse 29. Kasi yung verse 29 tells us that our God is a consuming fire. Anong kinalaman mo doon sa mga nauna? Yun yung kinalaman mo. Kasi the purpose kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa ating buhay is to purify us to the point of perfection. Kaya walang perfecto sa atin dito. Wala. Pero makakaasa ka. Lahat ng nangyayari sa ating buhay ay proseso ng pagiging perfecto. Kaya hindi ka pa rin makakuha sa palo. Ang gagawin ng Diyos, isusubsub ka. Pag nakasubsub ka na, saka mo sasabihin, mercy, Lord, mercy. Of course, hindi sa dista ang Diyos, hindi. Gusto ng tayo pahirapan, hindi. Pero sa totoo lang mga kapatid, hindi ma-attain ang perfection kung hindi tayo mahihirapan. May kasabihan, practice makes perfect. At alam natin lahat ng mga nai-involve sa pagpa-practice, may sacrifice, may paghihirap na involved. Practice makes perfect. If you are not practicing, you will not become perfect. Amen? Yes. Namin ka mo. Marikinig ka pa ba? Kaya yun. Verse 18, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kaya may suffering. Kaya para sabihin nyo na wala na dapat suffering kasi Christian na ako eh. Saan mo na ako yun? Hindi ko alam. Kasi ang linaw sa Biblia na kung Kristiyano ka, you will face tribulation in this world. Ang linaw yun. In this world, you shall have tribulation. Be of good cheer, because I have overcome the world. Ano ang natin? Ang pangako niya, hindi mawawala yung tribulation, hindi. Ang pangako niya, kasama niya tayo. Kasama niyo ako, sabi ng Lord. Huwag kayo mag-alala. May problema ka, dito ako. Hindi ko kayo iiwan. Kaya sumikat yung footprints in the sun. Di ba? So, ito na. So, what is our present status? So with that in mind, Romans 8:28, papasok na tayo dun sa Hebrews 12. Bakit naging pagpapala ng Hebrews 12? Ano yung babasahin natin ngayon? Verse 12 to? Ayan. Dito na tayo. Yung first 11 verses, nakita natin dun yung 2 points, yung first 2 points. Na sinasabi ron, ipinapaalala sa atin that the Christian life is a race. Ano sa Tagalog na race? Kala ko nahi. Race. Takbuhan. Yung iba sa inyo, pumapasok sa isip nyo, San Lazaro eh.
Hindi karera ng kabayo, kundi karera ng takbuhan. At hindi ito ordinaryong takbuhan na unahan. Hindi. Ang nasa isip ni Pablo rito, nung sabihin niya yung we are in a race, ang nasa isip niya rito is yung obstacle course. Matira matibay dito. He that endureth to the end, the same shall be saved. Kasi sa totoo lang, yung mga nagkukunwaring Kristiyano, hindi tatagal. Anong proof ko doon? Yung parable of the sower. 4 na uri ng lupa. Isa lang ang tunay. Yung 3, kunwari. Ay hindi, yung isa pala, hindi. Sa kanya, nagpakatotoo siya kasi talagang na-reject mo. Hindi na tinata. Tapos, merong tumanggap, pero dala ng problema, take note. Yung problema na dapat maging daan para maging kawangis natin si Kristo, yun yung naging dahilan para huminto siya sa pagsunod kay Kristo. Hindi tunay. Bakit? Kasi kung tunay ka, you will endure ang lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay. Yun yung pinapakita natin dito. At dapat maintindihan natin dito, dahil nasa karera tayo, maintindihan natin, we are being watched. Dapat maging maingat tayo kasi maraming nanonood. Alam niyo, ewan ko, pero hindi matanggal sa isip ko ito. Bakit kailangan sabihin na may nanonood sa atin? Anong connection nun? Na yung buhay natin, nasa mata palagi ng Diyos. Ito ha. Kasi merong verse sa Bible na, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Now, in essence, that's true. Bakit? Kasi God is omniscient. Alam niya lahat, nakikita niya lahat. Iniisip mo pala, alam na niya kung ano iniisip mo. Actually, wala ka pa nga sa mundo, alam na niya kung ano mangyayari sa iyo. Okay? So, as far as His omniscience is concerned, walang problema, naiintindihan natin yan, tanggap natin yan. Pero alam niyo ba, mas pinadali pa ito nung sabihin, nung pag-aralan natin ito, we are being watched. At dun sa ating kaninang tinignan, yung General Assembly, yung the souls of the saints made perfect, the angels, ibig sabihin yan mga kapatid, dahil pa natin ang naka-CCTV sa buhay. May halimbawa, may ginagawang kalokohan sa opisina niyo. Pero pag ating nakakarating sa boss mo, uy, paano nalaman ang boss mo? May magsasabi sa inyo, kasi may mata rito, si boss. May mata. Ibig sabihin, may nagsusumbong. Yung nakakakita, isinusumbong. Hindi kaya posible rin na yung mga anghel na bantay natin at na-establish natin yun sa Hebrews 2, ang bawat isa sa atin may anghel na nagbabantay. Kasi ang tawag sa kanila, ministering spirits. They are ministering to those who are heirs of salvation. Tayo yun. So they minister to us. Ibig sabihin yan, palaging kasama natin yan. Palaging nagbabantay sa atin yan. Kung ano man yung kailangan natin. Kaya minsan may mga hirap ng pagsakay na ganyan, bigla kang may hahihinto sa harap mo mismo. Kung alam niyo yung katotohanan na yun, papasalamatan mo Diyos, sasabihin mo, Panginoon, salamat. Merong inireserve sa akin yung anghel. Tama? Kasi may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan. No? Uy! Again, I attribute those things sa Romans 8:28. We are being watched. At napakahalaga nito, meron itong maidudulot sa ating buhay Kristiyano. Kasi kung alam mo may nakatingin sa'yo, pag-iigilin mo. Tama? At isang na idudulot niya, pag alam mo may nanonood sa'yo, may nakatingin sa'yo, lalakas sa loob mo. Ako sa mga contest na sinarihan ko, napakahalaga na nanonood, isa sa mga mahal ko sa buhay. Bakit? Ang tawag doon, moral support. Kahit wala siyang sabihin, magkatitigan lang kami nung daddy ko, o mami ko, o yung ate ko. Para sinasabi niya, go! Ang palakas loob. The same is true, na ito yung nagdudulot ito. If we know that someone is watching, lumalakas ang loob natin. Ikalawa na nagagawa pagka alam natin may nanonood sa atin,
magiging maingat tayo. Lalo doon sa gagawin nating kasalanan. Hello? Madalas tumitingin tayo sa tabi. Baka may kakilala kayo. Diba? Oh, wala. Oh, okay, yes! Nakalimutan mo. The eyes of the Lord are in every place. Basahin niyo itong Hebrews. Basahin niyo magmula dun sa General Assembly, yung mga elders, at yung mga angels, at saka yung mga spirits of righteous men made perfect. Ibig sabihin yung mga nauna sa atin na nandun na. Ano kaya ginagawa nila sa langit? Ano, tumutugtog ng alpa sa ulap? Hindi. Nanonood sa kaganapan dito sa mundo. At makakaasa ka, kapatid, isa ka sa pinanonood. Isa tayo sa pinanonood nila. May mata ba ang Diyos? Ang dami. So, yun. So, we have an audience. We are being watched. Then, to the General Assembly. Alam niyo, sa court, napakalaga ng General Assembly kasi yan yung minsan sa isang taon magkakasama-sama ang lahat ng kasapi. Magkikita-kita doon sa General Assembly. Kaya natuwa ako dito. Hindi pala court kung may General Assembly. Sa langit, meron yun. Tapos, the Church of the Firstborn. Ito yung tunay na iglesia. At yung iglesia ito, hindi denominasyon ito. Ito yung kalipunan ng lahat ng mga ligtas. So, to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect, and yung espiritu mga nauna na sa atin, mga Christians na nauna na perfect na. Tingnan nyo, kaya dalawa lang ang paraan para maging perfect tayo. Una, mamatay ka muna. Gusto mo maging perfect? O sige na, mauna ka na. Ikalawa, pag kinuha na tayo ng Lord sa rapture. Paano tayo magiging perfect? Kasi papalitan itong lumang katawan mo into something na incorruptible. So, we are being watched. Kasama si Jesus. Pinanonood tayo na tagapagligtas natin. Kaya, the eyes of the Lord are in every place. Behold, we live in every place. We are in a race. So, napakalaga na maintindihan din natin dahil nasa karera tayo at nasa takbuhan tayo. Huwag mong dagdagan yung dalahin mong mabigat. Literally, pag tumatakbo ka, mas magaan ka, mas maganda. Tama? Hindi ka magdadala ng backpack na sa katerba, may supply ka isang linggo. Na nandun doon lahat ng toilet nyo, kusina nyo, kulang na lang, pati rep mo, ipasok mo doon sa backpack mo. Hindi. Pag tumatakbo ka, tanggalin mo lahat ng mga kabigat sa iyo. Tama? Tanong. Anong mga nakakabigat sa buhay? Problema. Ano pa? Actually, problema, hindi naman makakabigat yung kung hindi mo dadalhin. Kaya bumibigat ka, kapatid, kasi dinadala mo. Sama ng loob. Yan, nakakabigat yan. O, tignan mo, yung mga taong masama ang loob, na binibit-bit yung sama ng loob, tignan mo yung mukha. Lukot. Madilim. Lukot. Bigat na bigat. Ha? Ugali? Ano? Pukot, gali. Ano ba? Ano ba? Inggit. Yung inggit, yung inggit na inggit ka sa ate mo, ang ganda niya, ikaw pangit. Wala kang magagawa eh. Talaga ganun yung tsura mo eh. Di ba? Pero yun yung sinasabi, let us lay aside every weight. Isang tabi mo yung mga bigat. Sama ng loob. For all you know, yung kinakasama mo ng loob, hanggang ng loob. Lugi ka. So, ikaw di ka makatulog sa gabi, siya nagililig sa gabi. Then you owe it to yourself. Huwag mong bitbitin.
Kung may kagalit ka, isubong mo sa Diyos. Pagkatapos nun, tapos na. Huwag mo nang bitbitin. Huwag ka na magalit kasi wala magagawa yung galit mo. Actually, pagka ikaw nagalit ka at hindi mo mapatawad yung pinaiinisan mo, pinagagalitan mo, gumagawa ka ng kulungan. Ang nakakalungkot doon, ang ipinapasok mo sa kulungan, hindi yung kagalit mo. Ikaw. Tuwing makikita mo siya, iiwasan mo siya. Tuwing makikita mo siyang masaya, galit na galit ka. Bakit masaya siya? Hindi niya problema yung problema mo yun. Ikaw ang may control doon. So yun yun. So anong bigat ang dala mo ngayon? Ha? Anong bigat? Ang dami, di ba? Ang dami. O, ito pa. Hindi pa tapos yung bigat niya. Eh. Ha? Kasi, yung let us lay aside every weight, yung bigat, kung ano man yan, and sabi, the sin which that so easily beset us. Yung besetting sin, kasalanan, kabigatan yan. May isang doktor na kaibigan ng kilala kong doktor, na yung doktor na namatay, sabi ng doktor na kakilala ko, naku, ayaw kong gayahin yung buhay ng doktor na yan. Stressful. Bakit? Kasi nung namatay yung doktor, sila nahirapan. Dumating yung number 2, number 3, number 4. Silang mga assistant ng doktor, sila yung taga-guide doon. Kailangan makalabas muna yung number 1 bago pumasok yung number 2. Kailangan makalabas muna yung number 2 bago makapasok yung number 3. Tapos nung nag-usap-usap ng mga doktor, nandun na ako, medyo nakikiusi ako, nagpagpintungan sila. Sabi nung, naku, sa totoo lang, ngayon tayo nai-stress, pero ang pinagtataka ko, paano niya nagawa yun nung buhay pa siya? Kasi yung ganyang buhay, napaka-stressful. Pinag-uusapan niya, hanggang number 6 yata yun eh. Imagine niyo si David. 700 wives, 1,000 concubines. Pati si King Solomon, yung nga, minana ni Solomon kay David. Imagine mo, napaka-stressful ng kasalanan. By the way, pag may kasalanan ka, pag pinapaamin ka, tendency magsisinungaling ka. Alam niyo ba, napaka-stressful magsinungaling? Kasi kailangan ma-memorize mo yung sinungaling mo eh. Kasi hindi, akala ko ba ganito ba yan? Ano pa ba yan? Napaka-stressful. Kaya alam niya, para maging magaan ang buhay, tanggalin yung komplikasyon. Galit, inggit, inis, ano pa? Alala? Pastor, ako, pinag-aalala ko, wala akong pera. Huwag ka na mag-alala kasi tatagdagan mo ng problema mo pag nag-alala ka pa. Wala ka lang ng pera, hindi ka mo magkakapera pag nag-alala ka. Pag-pray ka na lang. Diyan pumapasok yung kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi, we are in a race. So we are not to be distracted no matter what happens. Alam niyo, may mga nangiinis sa iyo para huminto ka sa ginagawa mo. O pues, maligas ka dyan. Maligas ka. Hindi ako matitigil sa ginagawa ko. Kaya, we are not to be distracted no matter what. And yun yung sinabi, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him. So maging example natin si Christ. May mga nanggugulo sa'yo, sa mga amuyog na, oy, tumigil ka na, hindi ka karapat-dapat. In fact, minsan kamag-anak mo mismo magsasabi, Kristiyano ka? Hindi nga. Hindi halata. Kristiyano